Yan po, maminamahal. Ang totoong mga mananampalataya, ang totoong disipulo, ang totoong mga anak ng Diyos, maminamahal, sabi ng Biblia, siya po ay tumatanggi na sa sarili. Amen. Tanggihan mo yung sarili, pasanin mo ang kanyang krus, pasanin mo yung krus. Ang krus dito tinutukoy, hindi po literal na magpipinitensya ka, gaya ng mga taong mangmang maminamal na hindi naintindihan yung tungkol po sa salita ng Diyos. Amen. Ang sabi, ang krus dito, ito po yung ating mga burden, yung mga pasanin natin, mga konting mga sakripisyo na nararanasan natin sa paglilingkod sa Diyos, kinakailangan natin pasanin yan araw-araw. Amen. Tanggihan natin ang ating sarili kasi hindi natin mapapagtagumpayan yan kung hindi natin tatanggihan yung ating sarili. At ang sabi ng Biblia, sumunod tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, kung paano napagtagumpayan ang ating mahal na Panginoon na minamahal, ang sabi niya, ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo. Sabi niya, habang siya nananalangin sa kanyang Ama sa langit. Sabi niya, Ama ko, ilayo mo sa akin ang sarong ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ibig sabihin ko na pagtagumpayan ng ating mahal na Panginoon Kristo, maminamal na hindi nasunod ang kanyang sarili, kundi nasunod ang kalooban ng Diyos, ang tagumpay niya, maminamal, ito po'y tagumpay natin. Tagumpay po natin yan, maminamahal. Magagawa rin natin, maminamahal, na makasunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ni Kristo. Amen. Na bagamat siya'y Diyos, maminamahal, sabi, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At ang sabi, nagpakamasunurin, oo, hanggang kamatayan sa krus. Dapat ganun po tayo. Magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng pag-iisip ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang Pilipos, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 8. Dapat ganito ang pag-iisip ng mga mananampalataya. Basahin po natin ang talata. Pilipos, Kabanatang 2, ang talatay 5 hanggang 8. Dito sa 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangna ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus inubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao, sa 8. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Amen. Amen. Kaya maminamal ang mga mananampalataya, dapat maging masunurin hanggang kamatayan. Amen. Maraming mga mananampalataya ngayon, maminamal, matouch mo lang yung ego, maminamal, nag-aalburuto na. Nag-aalburuto na, ayaw nang maglingkod sa Diyos, tisod na. Amen. Napakarami mga mananampalataya ngayon, maminamal, na yung sarili pa rin ang sinusunod, ayaw nilang mga minamal, yung tinatapakan yung kanilang mga tinatawag na pride. Pero sabi rito, magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng mahal na Panginoon Kristo, yung humility. Amen. Sabi, bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Yes. Kundi bago sinubad niya ito at naganyong alipin, nakitulad sa mga tao, at sabi rito, palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at nagpakamasunurin hanggang sa kamatayan, oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Yung mga ibang Kristiyano, maminamal, napakasimple lang ng sinusunod. Mamuhay lang ng kabanalan, nag-aalburuto na. Pinasusunod mo lang, maminamal, sa rules and regulation, nag-aalburuto na, ayaw ng sumunod. Amen. Kaya nga, napakahirap, maminamal, makapasok sa langit. Sabi ng Banal na Kasulatan, makitid at makipot ang daan patungo sa buhay, konti nakasusumpong nito, ngunit malawak, malapad ang daan patungo sa kapamakan, at maraming nakakasumpong niyaon. Yan po, maminamahal. At ang pangalawa, sabi ng Banal na Kasulatan, nung inuli siya, maminamahal, ng mga sundalong Romano, pagkatapos nito, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan sa Mateo 27, talatang 28 hanggang 29, sinimulan na siyang pahirapan. Pagkahuli pa lang sa kanya, maminamal, pinagbubugbog na siya. At pinutungan siya ng koronang tinik. Amen. At ang tinik na ito, maminamal, ay napakalaki po, maminamal, na ito po yung mga 2 inches ang tinik nito. Nung ito ipinutong sa kanyang ulo, maminamal, ito po yung tumagos. At lumuwa, maminamal, ang kanyang mata.
tumagos sa kanyang mata, maminamahal, sa ang mga tinik na yan, maminamahal, at natusok po yung kanyang mata. Kaya nga dun pa lamang ay lumuwa na ang mata ng ating mahal na Panginoon. Ito po, maminamahal, ay na, pinaintulot ng ating mahal na Panginoon mangyari sa kanya upang mapagtagumpayan natin, maminamahal, yung ating pong human mind. Amen. Sabi, this one, the battle over the human mind, sapagkat ang mga isip natin, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, ay pawang masasamang lagi. Amen. Gaya ng sinabi ng Genesis. Kaya ginunaw ng Diyos, maminamahal, ang mga tao, ang unang tao noon, maminamahal, sabi ng Genesis chapter 6, verse 5 and 6, sapagkat ang kanilang pag-iisip ay laging masama. Amen. Masamang lagi. Kaya ba mababasa muna natin itong Mateo 27, 28 hanggang 29 para mapagtagumpayan po natin ang ating human mind. This won the battle over the human mind. Para mawala yung ating masamang pag-iisip, mga minamahal, kaya pinaintulot ng ating mahal na Panginoon Diyos, mangyari sa Kanya yan upang, mga minamahal, mapagtagumpayan natin yung maduduming laman ng ating isip. Basahin po natin ang talata. Dito sa aklat po ng Mateo, kabanatay 27, talatay 28 hanggang 29. At siya'y kanilang hinubdan at dinamitan siya ng isang balabal na kulay ube. Sila'y nagkama-kama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanyang kamay niya at isang tambo. At sila nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo." Amen. Amen. Yan po, maminamahal. At sabi, sila'y nagkama-kama ng isang putong na tinik. Amen. Ibig sabihin, maminamahal, nagbilog sila, maminamahal, ng isang halaman na meron pong tinik na ito po, maminamahal, ay 2 inches ang tulis. At ito'y ipinutong sa kanya, maminamahal, sa kanyang noo, inilagay sa kanyang noo at tumagos, maminamahal, ang tinik nito sa kanyang mga mata. Amen. Lumuha po ang mata ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito'y pinaintulot ng Diyos. Sabi, this won the battle over the human mind. Amen. Para mapagtagumpayan natin, maminamahal, ang laman ng ating isip. Dahil sabi ng Marcos, Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 23, ang laman ng isip natin, sabi ng Genesis, chapter 6, verse 5 and 6, ay pawang masama palagi. Amen. Ang pag-iisip ng tao ay pawang masama lagi, kay ginunaw ng Diyos ang mga tao noon, maminamahal, sa pamagitan ng tubig, sapagkat ang kanilang pag-iisip ay pawang masasama lagi. Amen. Ano yung masasamang ito, maminamahal? Ito po yung nakasulat sa Marcos 7:21 hanggang 23. Basahin po natin. Marcos kabanatay 7, talatay 21 hanggang 23. Marcos 7:21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pagkikapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. 22, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. 23, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Amen. Sa Genesis chapter 6, verse 5 and 6. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatay 6, talatang 5 hanggang 6. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang mga puso, kanyang puso ay pawang masama na lamang parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Amen. Amen. Yan ang dahilan, maminamahal, bakit nangyari sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na siya po ay pinutungan ng koronang tinik at tumagos, maminamahal, hanggang sa kanyang mata. Amen. Hanggang sa kanyang utak, maminamahal, sabi, this one, the battle over the human mind. Sapagat ang pag-iisip palagi ng tao, maminamahal, ay pawang masama. Kaya sabi rito, nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao, sapagkat, mga minamahal, ang pag-iisip nito'y pawang masama na lamang lagi. Amen. Sapagat ang sabi ng Roma, Kapitulo 8, talatang 6 hanggang 8, sapagat ang kaisipan sa laman ay kamatayan, dadapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit sa Diyos.
Sapagat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos at hindi nga maari at ang mga nasa laman ay hindi nakalulugod sa ating mahal na Panginoon Diyos. Amen. Yan po ang dahilan, maminamal, bakit ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamal, ay pinutungan ng koronang tinik. Tumagos po yan sa kanyang mata hanggang doon sa kanyang utak. Amen. Kaya nung nasundot po yung kanyang ugat sa utak, lumuwa po, maminamal, yung kanyang mata. Amen. Ganun po kalupit ang naranasan ng ating dakilang Diyos na nagkatawan tao, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At pangatlo, sabi ng Banal na Kasulatan, at ang kanyang buong katawan ay nagkalasog-lasog dahil sa sugat, mga minaman, ng mga latigong may sima. Kung ipipicture out nyo, maminamal, kung maiisip nyo, ito po ang itsura ng katawan ng mahal na Panginoon, maminamal, habang siya po ay pinahirapan ng mga Roman soldier. Lasog-lasog, kita na po yung mga buto niya. Sapagat habang siya po nilalatigo, maminamal, sumasama po yung kanyang laman. Amen. Sumasama ang kanyang laman, maminamahal. At sabi, ang kanyang buong katawan ay nagkalasog-lasog. Amen. Sinabi ng Isaiah 52, talatang 14, maminamal, hindi po nakilalang tao na. Habang ito'y nakasampay, maminamal, doon po sa krus, hindi na po makilalang katawan ng tao sapagkat lasog-lasog na po, maminamal, para pong katawan ng hayop na kinain po ng mga buitre. Ganun po ang itsura ng katawan ng mahal na Panginoon. Kung inyong makikita sa inyo pong mga screen, maminamahal, iyan po ang itsura ng katawan ng mahal na Panginoon. Masigit pa po dyan, maminamahal, kung tutusin sa literal na talagang tunay na senaryo, maminamahal, iyan po'y wala pa sa kalahati. Basahin natin ang Isaiah 52, talatang 14 at Isaiah 53, talatang 5. Basahin natin dalawang talata. Dito sa Isayas, Kabanatay 52, talatang 14. Kung paanong marami ang natigilan dahil sa iyo, ang kanyang mukha ay napakakatuwa kaysa kanino mang lalaki, at ang kanyang anyo ay higit na kumatuwa kaysa mga anak ng mga tao. Dito sa aklat po ng Isaiah 53, talatay 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Amen. Yan po, maminamalang dahilan kung bakit maminamahal, nagkalasog-lasog ang katawan ng mahal na Panginoon. Yes. Kung pipicture out tuloy natin, maminamahal, kung may makikita nyo po ang larawan, sabi na kung paanong natigilan, kung paanong natigilan ang mga tao dahil sa iyo. Ang kanyang mukha ay napakakatuwa kaysa kanino mang lalaki. Sapagat hindi na po makilala, hindi na po maminamal maaninag kung ito'y katawan pa ng tao. Ganyan po, mga minamalatang dahilan, sabi ng Banal na Kasulatan, sinabi ng Isaiah 53, talatang 5, ngunit siya'y nasugatan ng dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog ng dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yan po, maminamalan, sabi ng Biblia, this one, the battle over sins and sickness. Amen. Para mapagtagumpayan natin, mga minamahal, ang kasalanan at ang karamdaman. Amen. Sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Para, mga minamahal, mapagtagumpayan natin ang kasalanan na nagbibigay sa atin ng karamdaman. Mga minamahal, sabi ng Biblia, siya'y nasugatan ng dahil sa ating pagsalangsang. Yeah. Siya'y nabugbog ng dahil sa ating kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang latay ay nagsigaling tayo. Sa pamagitan ng latay na ito, mga minamahal, sabi ng Biblia, by His stripes we are healed. Yes. Ito po'y past tense, maminamal. Ibig sabihin, pag napatawad na ang kasalanan mo, tatanggapin mo na ang kagalingan, sapagkat, sabi rito, sa pamagitan ng Kanyang latay, nagsigaling na tayo. Amen. Nagsigaling na tayo, mga minamahal. Manampalataya lamang tayo, mga minamahal, na ang kasalanan natin, ito'y pinaghirapan na ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Sabi, this one, over sins and sicknesses. Sabi, mga minamahal, para mapagtagumpayan natin ang kasalanan at ang mga sakit. Sabi rito sa Jeremias 30, talatang 15, at Jeremias 33, talatang
Sais, ang sabi rito, maminamahal, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Ngunit ang sabi ng Banal na Kasulatan, kung tayo po ay mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi rito, bibigyan tayo mga minamahal, di kawasang kagalingan. Sabi sa Isaiah 33 verse 6, bibigyan tayo ng kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon at ng kapayapaan. Yeah. Basahin natin ang talata Jeremias 30 verse 15 at mamaya Jeremias din. Kapitulo 30, Dito po sa aklat ng 33, talatang 6, mamaya. Jeremias, Kabanatay 30, talata nga 6, o 30:15. Jeremias 30:15, bakit ka humihiyaw ng dahil sa iyong sakit? Ang iyong hirap ay walang kagamutan dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami, aking ginawa ang mga bagay na ito sa iyo. Dito sa Jeremias, Kabanatang 33, ang talatay 6. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan, aking gagamutin sila, at ako'y mahahabag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, tiniis ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, ang hirap na yan. Amen. Ang sakripisyong yan, ang pagdurusang yan. Sabi ng Biblia, para mapagtagumpay natin, this one, the battle over sins and sicknesses. Amen. Para tumanggap tayo ng kagalingan, sabi, by stripes, we are healed. Para mapatawad ang ating mga kasalanan, sabi ng Banal na Kasulatan, nang dahil sa ating pagsalansan, siya ay nasugatan. Siya ay nabugbog ng dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamagitan ng kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Yes. Para mapagtagumpayan natin ang kasalanan at para matanggap po natin ang kagalingan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. At pangatlo, sabi po rito, pang-apat, maminamahal, basahin po natin ito dito po sa Marcos, Kapitulo 15, talatang 27. Pagkatapos mga minamahal na siya po'y latiguin, pagkatapos siya mga minamahal na siya po'y pahirapan, sabi ng Banal na Kasulatan, siya po ay ipinako pa sa krus. Ginawa po siyang kakatawa, maminamahal, ginawa siyang parang hayop, maminamahal, pinaglaruan. Ganyan po ang nangyari sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang pinakamalupit na kamatayan sa kasaysayan ng sanlibutan. Wala pang nakahigit, mga minamahal, ng ganitong kamatayan. Mula nang naranasan ng ating mahal na Panginoon, wala na pong nakaranas niyan ng ganyang kalupit na kamatayan. Basahin po natin itong Marcos, Kapitulo 15, talatang 27. Dito sa Marcos, Kabanatang 15, talatay 27. At ipinako sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Amen. Amen. At siya ipinako sa krus. Amen. Ipinako siya mula sa kanyang mga kamay hanggang sa kanyang mga paa. Ito po, maminamahal, ay para, sabi ng Biblia, our hands and feet that no longer lead us to darkness and sin. Para, maminamahal, ang ating mga kamay, ang ating mga paa, hindi na po natin mga minamahal dadalin sa kadiliman, hindi na natin dalin sa kasalanan ang ating mga kamay, Yeah. ang ating mga paa. Kaya nga, siya na po ang nagdusa, maminamahal, na maipako ang kanyang paa, ang kanyang mga kamay, upang, sabi ng Banal na Kasulatan, upang ang ating mga kamay at ang ating mga paa ay hindi na po natin, maminamahal, dalin sa kasalanan at sa kadiliman. Sabi rito, basahin po natin Efeso Kapitulo 5, talatang 8 at 9, talo natin ng 11, maminamahal. Yan po ang kahulugan ng kanyang pagkakapako sa kamay at sa kanyang mga paa. Basahin po natin. Efeso, Kabanatang 5, talatay 8 hanggang 9, italo ng 11. Dito sa 8, sapagkat noong panahon, kayo'y kadiliman, datapat ngayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. 9, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan, ng katwiran at katotohanan. Talo ng 11, at huwag kayong maghibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain. Amen. Yan po, maminamahal. Para tayo po ay magtagumpay, maminamahal, mula sa paglakad sa kadiliman, paglakad ng kasamaan, sapagkat sabi ng Biblia, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo sa kabutihan, sa katwiran at sa katotohanan. Yes.
Ipinahintulot ng Diyos ng mangyari sa kanya yan, maminamahal, para ang ating mga paa, ang ating mga kamay ay hindi po natin mga minamahal dalin sa kasamaan at ang ating mga paa ay hindi natin dalin sa kadiliman. Para mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga bagay na yan. At ang panglima, sabi ng Biblia maminamahal dito po sa John chapter 19 verse 34, siya po'y inulos sa tagiliran at tumagos hanggang sa kanyang puso na ito po ang kanyang ikinamatay. Yan po, maminamahal, basahin po natin John 19 verse 34. Dito sa aklat ng 1, kabanatang 19, talataya 34. Sabi po dito, gayon may pinalagpasan ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal at magdakay lumabas ang dugo at tubig. Amen. Gayon ay pinalagpasan ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Yes. Ito po, maminamal, ang sabi ng Biblia, mga minamal, ito pong sibat na ito'y tumagos sa kanyang puso. At lumabas, mga minamahal, ang tubig at ang dugo, mga minamahal. Ito naman po ay para lahat ng sasampalataya sa Kanya ay bigyan niya ng malinis na puso. Amen. Para tayo po'y hugasan, mga minamahal, sa ating mga kalikuan. Upang tayo po ay bigyan niya ng pusong laman. Ang ating mga pusong bato, ang ating mga pusong matigas dahil sa kasalanan. Sabi ng Biblia, pinahintulot ng Diyos na siya po'y tusukin, mga minamahal, ng sibat at tumagos sa kanyang puso, mga minamahal, at lumabas ang tubig at ang dugo para malinis po ang ating mga puso, para tayo po, mga minamahal, ay mahugasan sa ating mga kasalanan. Sabi rito sa Ezekiel 36, talatang 25 hanggang 27, para tayo po'y mahugasan, para mapalitan ng ating puso, maminamal ng pusong laman. Amen. At bibigyan tayo ng ating mahal na Panginoon, mga minamal ng espiritu sa ating mga puso upang makalakad tayo sa kanyang mga palatuntunan. Basahin po natin ang talata. Dito sa aklat ng Ezekiel, kabanataya 36, talatang 25 hanggang 27. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan, at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. 27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ng aking mga katulan at isasagawa. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. May mga dahilan, may mga layunin. Bakit, mga minamahal, pinapangyari ng mahal na Panginoon sa buhay niya ang mga bagay na ito? Para pala sa atin yan. Amen. Ang epekto pala niyan, maminamal, ay para sa atin, sapagkat kung hindi mangyayari ito sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay. Hindi tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi tayo mahugasan sa ating mga kasalanan at hindi tayo makakalakad, maminamal, sa palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Kasi sinabi ni Apostol Pablo dito sa Roma, Kapitulo 7, talatang 24 hanggang 25, sabi niya, abang tao ako. Sino ang makapagliligtas sa akin sa katawang may kamatayan? Sa katawang makasalanan, sabi niya, ngunit salamat sa tagumpay na tinanggap ng mahal na Panginoon Kristo, sapagkat dahil sa tagumpay ng mahal na Panginoon, Amen. tayo po ang higit na nagtagumpay, sapagkat makalalakad na po tayo sa kanyang banal na kalooban. Basahin po natin ng Roma, huling talata, Roma 7, 24 hanggang 25. Dito sa aklat po ng mga taga-Roma, kabanatay 7, talatay 24 at 25. Abang tao ako, sino ang makaliligtas sa akin sa katawang nitong kamatayan? 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, na tapat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Amen. Amen. Kaya nga, maminamal, napakadakila ng Diyos. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Si Kristo'y namatay ng dahil sa atin. Walang makahigit, mga minamal, ng pagdurusang dinanas niya. Ito po, mga minamal, ay tiniis niya alang-alang sa atin.
Kaya nga konting pagsubok lang, konting mga katitisuran lang, sumusuko na po tayo mga minamahal. Wala pa sa kalingkingan yan, mga minamahal na dinanas ng ating mahal na Panginoon. Tiniis niya yan dahil sa atin, dahil sa iyo. Samantalang ikaw konting maliit lang na bagay, matitisod ka na. Mga minamahal, nakalulungkot naman yan. Wala pa sa kalingkingan yan na dinanas ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito,